Ano bang mangyayari sa Europa? Ayon kay Punong Ministro Giorgia Meloni, sinuspinde ng Italia ang kasunduan sa kooperasyong pangdepensya sa Israel. Ang gobyernong Dulong-Kanan ay hanggang ngayon isa sa pinakamalalapit na taga-suporta ng Israel sa Europa. Itinuturing siyang pinakamalapit na kaalyado ni Donald Trump sa Europa, ngunit kinondena niya ang desisyon nitong makipagdigma sa Iran. Sa Europa, nais ng mga tao ang kapayapaan, ngunit hindi nila alam na mas masama pa ito kaysa digmaan. May kaaway kang mismong diwa ng kasamaan. Mas partikular, ang gusto naming pantuunan ng pansin na yon ay si punong ministro ng Italia na si Giorgia Meloni, na dati ay tinatawag na Trump Whisperer at malapit siyang kaibigan ng Israel. At ngayong linggo, isa-isa niyang tinalikuran ang dalawang bansa. Kasama ko ngayon upang talakhayin ito ang aking mahal na kaibigan at kasamahan, si Fiamma Nierenstein, na hindi lang eksperto sa terorismo, gitnang silangan at antisemitismo. Ngunit nagsilbi rin siya ng maraming taon bilang pangalawang tagapangulo ng Komite sa Ugnayang Panlabas at Tanggulan ng Parlamento ng Italia. Kaya kabisado niya ang politika sa Italia at personal din niyang kilala si Meloni. Fiamma, maligayang pandating. At gusto ko talagang itanong sa'yo, ano ba ang mangyayari? Ibig kong sabihin, ngayong linggo may ilang ginawa si Meloni, may ilang sinabi siya at talagang napagalit niya si Trump. Tingnan mo, Ruthie, may mga particular at pangkalahatang pangyayari na humuhubog sa sitwasyong ito. At dahil dito, napaka-interesante nito dahil konektado ito sa pangkalahatang sitwasyon sa buong mundo. Ang relasyon kay Trump, ang particular na ugnayan sa mga Hudyo at Israel at pati na rin sa antisemitismo. At konektado rin ito sa isang tao, isang babae, isang dalaga, na hanggang ngayon hindi man siya kalmado. Pero tiyak na isa siyang balanseng personalidad pagdating sa relasyon sa Israel at sa kanluraning mundo sa pangkalahatan. Kaya sabihin natin na ang mga huling pangyayari ay nag-uugnay kina Trump, ang Papa, Italia at Europa. Si Trump at ang Papa, ano ang nangyari sa Papa? Nagbigay siya ng talumpati at nagdasal para sa kapayapaan tulad ng ibang Papa. Pero ang pagdarasal para sa kapayapaan ay pag-atake sa sinumang naglunsad ng digmaan. Pero anong klaseng digmaan? Sabi niya, digmaang kolonyalista. Ito ang labis na ikinagalit ni Trump. At alam mo, sa totoo lang, kapag sinabi mong digmaang kolonyalista, hindi ito masyadong nakakaakit ng simpatya para sa digmaan. Hindi lang ito pangkalahatang pagkondena sa sinumang naglunsad ng digmaan, kundi particular na pagkondena gaya ng nararamdaman ni Trump. Kaya hindi lang siya sumagot sa Papa, inatake pa niya ang Papa. At sinabi niya, ano bang alam mo tungkol sa mga ganitong bagay? Magdasal ka lang, magdasal sa Panginoon at huwag kang makialam sa politika dahil hindi mo naman ito naiintindihan. Sinabi niya ito sa isang napakatinding paraan. At alam mo na ang Papa para sa mga Katoliko ay hindi nagkakamali. Ibig sabihin, ayon sa kahulugan ng Papa, hindi maaaring magkamali ang Papa. Ang hindi nagkakamali ay hindi maaaring magkamali. Kaya ang buong Kristiyanong mundo ay nagkaroon ng malaking reaksyon at revolusyon. Hindi lang sa Italia na siyang pinakakatolikong bansa. Nandiyan ang Vatican sa Roma. Pero sa buong Europa at sa buong mundong Katoliko, pati na rin sa ibang bahagi ng mga Kristiyano sa mundo. Lahat nagre-react at ipinagtatanggol ang Papa habang umaatake kay Trump. Sa mundo at Europa, hinihintay lang nila ang tsansang atakihin siya, kaya ngayon inaatake siya. Si Giorgia Meloni ay naghintay ng isang araw at saka niya ito pinag-isipan dahil tulad ng sinabi mo, talagang maganda ang naging relasyon niya kay Trump at pagkatapos ay nag-react siya. Siya ang punong ministro ng pinakakatolikong bansa at sinabi niyang lubha niyang itinuturing na hindi nararapat at mali ito. At kung anuman ang paraan ng pag-atake ni Trump, sumagot si Trump sa kanya at sinabi, mali ka. Mali ka dahil pinapangatwiranan mo
ang isang digmaan laban sa estado na gustong magkaroon ng mga atomic bomb na pwedeng sumira rin sa inyo. Kaya isinama niya ang lahat ng isyong yon at sinabi kay Giorgia Meloni na wala na siya. Wala na siya sa kanyang simpatya. Wala na siya sa paraan ng pantingin niya sa Pransya. Kaya wala na siya roon, inilagay niya ang sarili niya sa labas. Bakit niya ginawa yon? Bakit niya ginawa yon? Ang totoo, gaya ng sinabi ko, una sa lahat, hindi siya maaring laban sa Papa. Dapat siyang pabor sa Papa dahil siya ang punong ministro ng Italia. Pangalawa, nagsisimula ang kwento sa isang referendum tungkol sa balangkas ng batas na umiiral sa Italia. Hindi ko na idedetalye pero sasabihin ko na ito ay tungkol sa kapangyarihan ng mga hukom. Si Giorgia Meloni, isang konserbatibo, ay tutol sa kapangyarihan ng mga hukom. At sa referendum na ito, nasa panig siya ng gustong manalo na nagdedeklara ng pagtutol sa lubos na kapangyarihan ng mga hukom. At ano ang nangyari pagkatapos? Natalo siya. Nanalo ang kaliwa. Kaya matindi siyang binatikos ng kaliwa at nagsimula siyang mag-isip, ano ba ang nagawa kong mali? Samantala, natalo si Orban sa kanyang laban. Ang kanan na, alam mo na, sa Europa ay mukhang lalago pa sana, karamihan dahil sa problema ng mga imigrante ay nagbago ng direksyon. At napunta siya sa isang sitwasyon kung saan nagsimula siyang mag-isip, baka kailangan kong magpalago ulit ng kaunting kaliwang elemento sa suporta ng mga mamamayang Italiano. Kaya ang dalawang bagay na ito ay nagsama-sama na nandoon na mula pa noong panahon ng digmaan sa Gaza. Dahil napapaligiran siya ng mga taong nagmumungkahi sa kanya ng pagpatay ng lahi, gutom, pagpatay ng mga bata at kung ano-ano pa. At sinubukan niyang labanan sila pero palagi lang niyang sinasabi, itigil ang digmaan, huwag gawin ito, huwag gawin yon. Oo, pabor kami sa Israel, pero sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang sumuko. Sumuko siya at sinabi, kinansela ko ang aking kasunduan. Hindi niya sinabi na kinansela ko. Hindi ko lang ito pinalawig. At dito rin, alam mo, parang may bahid ng pag-asa para sa hinaharap. Sabi niya, hindi ko na ipinagpapatuloy ang kasunduang nilagdaan sa tingin ko noong 2004 tungkol sa kasunduang pangdepensa sa pagitan ng Italia at Israel. At gayon, lahat ng mga bagay ay isinama na sa isang usapin. At dito, nandyan ang ugnayan kay Trump at ang ugnayan sa Israel na itinuturing ng hindi bababa sa kalahati ng populasyon ng Italia bilang napakasamang mga relasyon. Kaya iniwan ni Giorgia Meloni ang kanyang katapatan sa kanluran upang subukan ang isang bagong paraan. Ito ang nangyayari ngayon. Hindi ko iniisip na lubos siyang naniwala doon, pero alam mo, isa itong eksperimento para muling makuha ang suporta na pakiramdam niya ay medyo nawala na sa kanya. Kaya gaano ka-ironic na ang kaliwa, lalo na ang matinding kaliwa sa kanluran, ay kadalasang hindi pabor sa reliyon, di ba? Kaya ang ironic dito ay masasabi mong ang Italia nung kaliwa, sila pa ang dumedepensa sa Santo Papa. At sigurado akong marami sa mga kaliwang yon ay hindi gusto ang Vatican at hindi rin gusto lalo na ang mga lumang paraan ng Katoliko. Alam mo na, yung laban sa aborsyon at laban sa mga bakla, laban sa mga feminist. Pero syempre, dahil sa pagtaas ng pagiging woke ng mga Santo Papa, mas nagiging inklusibo sila. Pero ang tanong ko, hindi lang sinabi ng Santo Papa na masama ang digmaan. Tulad ng sabi mo, sinasabi ng mga Santo Papa na masama ang digmaan at si Hesukristo ay laban dito. Sinabi rin niya na dapat tayong wag nang matakot sa Islam. At parang pinagbibigyan niya ang mga Muslim at hindi ito ang unang Santo Papa na gumawa niyan. Hindi lang ito limitado sa mundong Katoliko. Kaya ang mangyayari, bagay ito sa isyu ng imigrasyon at iba pa.
Pero si Pangulong Trump, isa sa mga ipinahiwatig niya ay, talaga, nasaan kayo noong libo-libo, 10,000 libong mga Iranian ang pinapatay ng Islamikong rehimen. Narinig ba naming sinabi mo, bakit nila ginagawa iyon? Interesante. Talagang interesante. Maari mong idagdag sa 10,000 mga Iranian na pinatay, ang 10,000 mga Kristiyano na pinatay ng mga Muslim sa buong Afrika at kung saan-saan pa. Dahil, alam mo, ang mga pag-ataking dulot ng Islamikong terorismo ay laganap. Nasa Europa rin ito. Kaya ito ay isang paksa na tinanggihan ng simbahan na talakayin dahil simple lang, may salita para ilarawan ito. Takot. Natatakot sila sa napakalaking alon ng bagong presensya na umaasa pa rin silang maeebanghelyo nila balang araw. Na maari nilang mapasampalataya ang mga ito sa kahit anong paraan. At tingnan mo, sa totoo lang, ang tanging humarap sa problema ay ang dating-dating Papa, yung nauna kay Franciscus na isang ganap na katokonista, sabi ko sa Italian, cartoon communist Franciscus, yung nauna. At yung nauna sa kanya ay yung sa isang punto ay nagpasya na ayaw na niyang magpatuloy pa. Si Benedicto ay dahil dito, dahil naglakas loob siyang batikusin ng Islam na sinabing iba ang pananaw nila kumpara sa atin. Hindi niya direktang sinabi na mas mahal nila ang kamatayan kaysa sa pagmamahal natin sa buhay. Pero ang ibig sabihin ng kanyang puna ay tungkol sa buhay at kamatayan. At pagkatapos, sa huli, terorismo at pagpatay para sa kanilang pananampalataya. Tutol na tutol siya rito. Nagsulat siya ng libro tungkol dito. Napakalinaw ng kanyang sinabi at pagkatapos ay kinailangan niyang magbitiw. Ito ang papa na nagbitiw, sa totoo lang. Ang pinakadakila. Pero kahit na, tingnan mo, yung punto tungkol sa lahat ng pagkakaisa na tama mong napansin tungkol kay Papa, kahit mula sa mga panig na hindi talaga gusto, hindi ang pari, hindi ang simbahan, hindi si Papa. Na mas progresibo pa kaysa kay Papa. Kita mo, mas progresibo pa kaysa kay Papa. Kasi hindi natin alam ang iniisip ni Papa tungkol sa pagpapalit ng kasarian o pagtanda. Pero hindi ito ang klase ng gawain na sinasabi rin ng mga tao na tama si Papa. Ano ba ang tama niya kumpara kay Trump? Si Trump ang issue ngayon. Trump? Ano ang mangyayari ngayon? At sa tingin ko, ito ay isang bagay na kailangan ng maraming pag-iisip at paliwanag at subukang intindihin kung bakit si Trump. Sa tingin ko rin na hindi rin nadala ng swerte si Trump sa mga eleksyon kung saan natalo si Orban. Natatakot ako na. Natatakot si Melanie na ang relasyon niya sa Estados Unidos ni Trump at kay Trump mismo ay hindi magdadala ng swerte sa kanya sa eleksyon na magaganap 1 taon mula ngayon. Kaya. Alam mo kung bakit? Dahil palaging nahihirapan ang Europa na tukuyin ang sarili nitong pagkakakilanlan. Ano ang Europa? Ibig kong sabihin, Pransya at Alemanya, Inglaterra at Transo-Espanya, at Italia at Alemanya. Ito ang mga bansang naglalaban-laban sa isa't isa sa loob ng libu-libong taon. At kahit nung nakaraang siglo, ito pa rin ang ginagawa nila, naglalaban-laban tulad ng mga siga. Nung nakaraan, ang unang digmaang pandigdig ay naging isang matinding pagkawasak na puno ng dugo
at pagkasira rin ng mga pagpapahalaga. Dito nga pumapasok ang Estados Unidos. Iyan ang panahon kung kailan bumagsak ang Europa at umangat ang Estados Unidos bilang pandaigdigang kapangyarihan na magbabago sa mundo na magiging pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Hindi ganito dati bago ang unang digmaang pandaigdig. Nangyari lang ito nang sirain ng Europa ang sarili nito. At pagkatapos ay ang ikalawang digmaang pandaigdig na alam naman nating lahat kung ano ang nangyari. Sa madaling salita. Isang karimari-marim na digmaan kung saan naganap ang Showa sa kamay ng isang diktador kasama ang isa pang mas maliit na diktador, si Mussolini, malapit kay Hitler, na lumalaban, ngunit hindi na nanalo. Kung wala ang Amerika, sino ang nakakaalam kahit na si Churchill ay isang bayani at dinala niya ang Inglaterra gamit ang lahat ng kanyang lakas sa digmaan, pero kailangan pa rin natin ang Amerika. Mula noon, hindi pa natatagpuan ng Europa ang sarili nito at may utang na loob pa rin sa Estados Unidos na palaging nagligtas dito at palaging ipinapakita na sila ang mas malakas kaysa kaninuman. Kaya lumalabas ang anti-Amerikanismo sa kahit anong sitwasyon. At ano pa bang mas makakabuti para lumabas ang anti-Amerikanismo, kundi ang pagiging napakalapit na kaibigan ng mga Hudyo? Ang mga Hudyo na palaging inuusig sa Europa, na palaging tinutukoy kahit kailan. Hindi ginamit ng Europa ang sarili nito bilang dahilan para maghintay ng tamang panahon sa mga pagpatay at pagkawasak habang hindi nila kayang buuin ang sarili nilang lipunan. Nakikita natin ang ganitong pangyayari sa kasalukuyan sa mundo ng mga Arabo. Nag-aaksaya sila ng panahon sa mga pagpatay at sa pagtukoy ng estado ng mga Hudyo. Tinutukoy ko ngayon ang mga Shiite na hindi nila kayang buuin ang sarili nilang pagkakakilanlan, sariling yaman at sariling lipunan. Kaya ang Europa ay may dalawang puntong ito na hindi nila nararating dahil ginagawa nila dahil hindi natatagpuan ng Europa ang sarili nito. At ito ay isa sa mga panahong yon. Alam mo, simula pa nung simula. Mula nung ika-7 ng Oktubre, kung titingnan mo si Giorgia Meloni, well, alam mo, hindi mo masasabing kasing sama siya ng Espanya. Tiyak na hindi. Hindi ko malilimutan, ilang araw matapos ang ika-7 ng Oktubre si Sanchez ay nasa harap. Pumunta siya sa Gaza, nananawagan na agad ng tigil putukan bago pa man nagsimula ang lahat. Nandun na siya sa panig ng mga Palestino. Sa tingin ko, kasama siya ng 3 pang bansang Europeo, yung mga nagdeklara at bumuto para sa Estado ng Palestina. 4 na estado sa Europa ang gumawa na nito, pero hindi pa ito ginagawa ng Unyong Europeo. Malaki rin ang dahilan dahil si Orban ay palaging naglalagay ng veto sa maraming resolusyon at isinasara ang pinto sa posibilidad na mangyari ito. Hindi ito kailanman opisyal na iminungkahi dahil ang Unyong Europeo at si Giorgia Meloni ay palaging nagsasabi, "Ako ay para sa 2 estado, para sa 2 bayan." Pero kapag dumating ang panahon na ang mga Palestino ay tatalikuran na ang ideya ng pagsira sa Estado ng Israel, higit kumulang, iyon ang kanyang posisyon. Kung handa na ang mga Palestino, ito ang tamang paraan. Pero sa ngayon, ang kanyang kahilingan para sa tigil putukan. Nandun palagi kasama si Biden tuloy-tuloy sa lahat ng oras. Ang kanyang mga pahayag tungkol sa hindi mo ba sinasabi? Na ang Israel ay sumasagot sa hindi balansing paraan. Paano mo sasabihin yon? May espesyal na salita para sabihin na hindi balanse sa isang over-responding. Sa hindi proporsyonado. Hindi proporsyonado. Tapos may nagtanong sa kanya,
tungkol sa genocide. Hindi siya nagbigay ng posisyon o binanggit ang genocide, pero hindi rin niya ito itinanggi at hinayaan lang kumalat sa mga tao. At ngayon, marami ng ibang mga posisyon ang kinuha. At isa pa sa mga mahalagang bagay ay sinabi niya, pero tumanggi kayong magbenta ng armas sa Israel dahil ipinagbabawal ng ating konstitusyon ang pagbebenta ng armas sa kahit anong bansang nasa digmaan. Kaya alam mo, ganitong klase ng pagtatangkang guluhin ang usapan para hindi maintindihan ang sinasabi niya. Pero ngayon, malinaw na ang sinasabi niya, lalo na kapag tumatanggi siyang payagan. Gamitin ang base ng Sigonella na base ng mga Amerikano sa Italia para sa mga flight na bobomba sa Iran. Kaya sa tingin ko, alam mo na, ang politika ay politika. At naiintindihan ko na, nararamdaman niya na pasipismo ay isang sakit na walang utak. Puso lang ang meron ito. Kaya gusto ng mga tao ng kapayapaan. Sa Europa, gusto ng mga tao ng kapayapaan. Hindi nila naiintindihan na ang kapayapa ang gusto nila ay mas masahol pa kaysa sa digmaan dahil nagbibigay ito ng mga armas sa panig na gustong pumatay at pumatay at pumatay. At kapag napatay na nila kami, sila rin ang susunod nilang papatayin. Wala silang utak para doon. Hindi ka paniwala kung paano nawala ang proseso ng pag-iisip na nagbibigay daan sa kanila na maintindihan na ang 1+1 ay 2, tapos nawala na lang. Wala na talaga. Alam mo, tunay kang eksperto. Marami ka nang naisulat tungkol sa antisemitismo. At ikaw, at ang dati mong mentor, kaibigan, mabuting kaibigan, ang yumaong Robert Wistrich, na sumulat din ng malawakan tungkol dito. At gaya ng paulit-ulit ninyong sinabi ni Robert Wistrich, na kung saan nagsisimula sa mga Hudyo, hindi doon nagtatapos. At ang mga lipunang hinahayaan, ang antisemitismo na lumala, ay mga lipunang bumabagsak, mga lipunang namamatay. Kaya ngayon, ang mga bansang Europeo na inaasahan nating mga kanluraning, maliwanag ang isipan at kaalyado ng Estados Unidos, NATO at iba pa, sila ay nagpapadala na rito, lalo na pagkatapos ng Oktubre, 7 kahit na mayroong tabu pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig. May mga antisemita, pero hindi tama o katanggap-tanggap na magpahayag ng pagkapuot sa mga Hudyo sa publiko. Oo, ito ay dahil mahirap para sa kanila na iugnay ang antisemitismo at karapatang pantao. Yun ang dahilan kung bakit. Nagawa nilang gawin ito ng lantaran sa harap ng lahat, hayagang ipinapahayag ang kanilang antisemitismo sa sandaling masabi nila na ang kanilang antisemitismo ay pagtatanggol sa mga batang Palestino. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Kaya bakit ganito? Ito ay dahil nabuo at napalaganap ang ganitong paraan. At pagkatapos, una mula sa ideolohiyang komunista. Ang USSR ang siyang talagang nagkaroon ng kamangha-manghang kaisipan. Isipin mo na ang mga karapatang pantao, ang mga itim, ang mga kababaihan ay may mga karapatang nilalabag ng kapitalismo, habang ang mga komunista ay ipinagtatanggol sila. At sa paligid nito, lumika sila ng maraming alyansa kasama ang ikatlong mundo na dinala nila sa United Nations. Ngayon, ang United Nations ay naging sila at mas pinapalakas pa ang ganitong paraan ng pag-iral. Noong dekada 60, kasama si Khrushchev na isang henyo sa ganitong uri ng pagbuo. At doon ang relasyon agad sa pagitan ng mga komunistang bansa, USSR, at ng mga bansa sa ikatlong daigdig ay naging nakamamatay para sa Israel at para rin sa Estados Unidos.
Ito ang nagbigay daan, una sa lahat, noong 1975 sa resolusyon na Zionism is a racism. Tama ba? Na para sa akin, naalala ko na noong unang beses kong narinig ang tungkol sa resolusyong ito, hindi ko talaga maintindihan kung tungkol saan ito. Paano nagkakasama ang dalawang terminong ito? Alam mo, talagang mahirap intindihin kung paano. At umabot ang paggulat dito hanggang 2001 sa Durban, kung saan ang anti-rasistang kumperensya ay naging laban sa mga Hudyo. Isa itong mahabang landas na madalas tahakin ng Europa. Dahil ang Europa, ang Unyong Europeo at ang nagkakaisang bansa ay nagtutulungan, sinusubukang tukuyin ang kanilang pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng ideya ng karapatang pantao na naging karapatan ng mga mahihirap, mga imigrante ng ikatlong mundo at laban sa kanluran, sa kanluraning kaayusan sa lipunang Judeo-Kristiyano. Iyon lang. Siguro masyado kong pinasimple ang konseptong ito, pero ito na yon. Hindi ko alam kung malinaw ako. Malinaw ka naman pero medyo inosente ako kaya naintindihan ko. Ang mga leader na ito, kasama si Melanie, ay nakapunta na sa Estados Unidos at marami rin sa kanila ay nakapunta na sa Israel. Sabihin natin, ang karapatang pantao ang relihiyon mo, tama? Parang relihiyon na ang karapatang pantao, pati na ang lahat ng kaugnay nito. Kaya sa totoo lang, ang Israel at Estados Unidos ay mga lipunan na mas maraming karapatang pantao kaysa sa ibang lugar, tumatanggap ng mga dayuhan, may karapatan ang mga LGBTQ at karapatan ng kababaihan. Sabihin mo na kalayaan, lubos na kalayaan. Paano magagawa ng isang matalinong tao na tingnan yon at sabihin, sa totoo lang, ang mga bansang iyon ang masama? At ang mga lugar na nagpapahirap sa mga babae, inaapi sila, pinapasuot ng takeb sa muka at katawan nila, na itinatapon ang mga bakla mula sa bubong. Lahat ng yan ay kinakalaban nila at oo, sobrang racist din sila. Nabanggit mo rin ang Durban Conference. Napaka-ipokrito nito dahil ang South Africa at ang Africa ay mga lugar na napaka-racist. Mas pinapansin pa nila ang kulay ng balat kaysa sa mga puti. At ang sinasabi ko ay makikita mo ito sa Israel, sa Amerika at sa Europa. At kahit ganon, itatanggi pa rin nila ito, magbubulag-bulagan pa rin sila at papanig pa rin sa mga Islamo-fascist na parang sila pa ang mga biktima. Kasi, alam mo, ito ay digmaan ng mga konsepto. Una, gusto kong sabihin ang isang bagay na may kaugnayan kay Giorgia Meloni. Hindi ganoon si Meloni dahil si Giorgia Meloni ay isang taong makakanan. Kailangan mong tandaan na hindi lang siya basta sumusunod sa landas na yon. Iba ang kanyang landas. Sinasabi niya, ako ay isang babae, ako ay isang ina, ako ay isang Kristiyano, ako ay para sa pamilya, kaya iba ang tinatahak niyang landas. Pagdating ng politika, kailangan niyang tanggapin na mas malakas ang uri ng politikang inilalarawan mo ngayon kaysa sa kanya. Masama nitong tinamaan ang isyu ng imigrasyon dahil naging matapang siya rito. Sinubukan niyang pigilan ang imigrasyon. Natagumpay ba siya? Hindi siya nagtagumpay. Mahirap pigilan ang imigrasyon dahil bilyon-bilyong tao ang nagtutungo sa Europa. Alam mo ba na sa maraming kabisera ng mga bansang Europeo, Mohammed ang pinakakaraniwang pangalan na ibinibigay sa mga bagong silang na sanggol. Kaya sa Italia, hindi pa ganito ang sitwasyon dahil sa totoo lang ay nakontrol pa ito. Hindi ko masasabi na nahinto pero mas nakontrol. Kaya the siege there. Ang paglusob doon ay hindi kasing higpit tulad ng sa ibang lugar.
Nandyan ito, at marami akong maikukwento ng mga pangyayari na nagpapatunay nito. At saka, maraming krimen na konektado dyan. Pero si Giorgia Meloni tungkol dito. Ay naging maayos, naging matapang pa nga. Iba siya. At saka sa tingin ko, siya, kasama ng buong kanan sa Italia, ay nagsisi tungkol sa antisemitismo. Hindi ko masasabi na siya ay hindi kailanman. Naramdaman niya ito noong kabataan dahil anti-semitiko ang kinabibilangang kilusan. Kaya siguro may kaunting bakas pa rin dun sa kanya, sa mga kilusan niya, at minsan nararamdaman niya rin iyon. Pero sa totoo lang, mabuti naman siya. Naalala ko na ako ang nagtatag ng komisyon laban sa antisemitismo noong ako ay nasa parlamento ng Italia. At bilang siya ang ministro para sa kabataan, narinig ko siya. Narinig ko talaga siya. At araw-araw ko siyang nakakasalamuha. Palagi ko siyang nakikita sa parlamento. Mahusay siyang iskolar na maraming alam at laging nag-aaral. Kahanga-hanga rin ang galing niya sa Ingles, lalo na bilang Italianong miyembro ng parlamento. Bihira iyon noon. Sana nagbabago na ito ngayon dahil dati napakasama ng sitwasyon. Pero nang narinig ko siyang magsalita tungkol sa antisemitismo, ang kanyang paglalarawan, ang kanyang mga pag-aaral ay talagang malinaw, gaya ng sabi mo. Naalala ko, nasiyahan ako, at naisip ko sa sarili ko, tingnan mo, hindi pala ito ganito kalaking tsunami ng antisemitismo ang nakikita ngayon. May antisemitismo noon, pero inilarawan niya ito ng walang awa, direkta, walang pagdadahilan at may hangaring labanan ito. Kaya masasabi kong hindi siya ganoong klase ng tao. Tungkol naman sa klase ng tao na inilalarawan mo ngayon, kailangan nating tandaan na may dalawang konsepto na nagbabanggaan. Okay, sa ganitong pag-iisip. At ito ang dahilan kung bakit hindi nila kailanman matatanggap, halimbawa, na ang Israel ay isang napakaliberal na bansa. Bakit? Dahil ang Israel ay isang bansa at may pakiramdam ito ng pagiging isang bansa. Ang konsepto ng nasyonalidad ay sumasalungat sa lahat ng paglalarawan na ginawa mo ngayon. Sa palagay ko, kung mahal mo ang bansa mo at isa kang nasyonalista, halimbawa sa Europa, kung hindi mo lubos ipapakita ang sarili mo, oo, Italiano ka. Pero gusto mo rin ang Europa at dapat pabor ka rito. Hindi dapat dumating ang araw na sabihin mong binabatikos mo ang Europa mula sa pinakaugat nito. Kapag ginawa mo yon, tanggal ka na sa laro. Tanggal ka na sa laro. Kasi inuuna mo na naman ang iyong damdaming makabansa at ang nasyonalismo at pasismo ay laging magkasama. Ito ang una. Pangalawa, at siguro dapat mo itong unahin, ito ay digmaan. Ano? Nakikipagdigma ka ba? Ano? Sinasabi mo ba sa akin na nakikipagdigma ka dahil gusto mong iligtas ang sarili mo? Hindi. Hindi ito sapat para sa akin. Gusto mong iligtas ang sarili mo? Sabihin mo na lang yan sa iba. Makipagkasundo ka dahil gusto namin ng kapayapaan. Kung hindi, pumapatay ka ng mga bata at nais mo ng pagpatay ng lahi. Hindi nila kayang tanggapin ang konsepto ng digmaan at bansa. Sa sandaling pinag-uusapan na ang mga iyon, malilito ng husto ang buong Europa. Kaya hindi lang mga Kastila ang nandoon, kundi pati mga Briton, mga Pranses, lahat sila ay nandoon. At alam mo, itong issue ng Lebanon, ganun ba talaga kahirap para sa kanila na maintindihan yon? 60,000 na mga Israeli ang pinalaya sa kanilang mga tahanan dahil araw-araw silang inuusig ng Hezbollah. Araw-araw sa loob ng 30 taon. Ganun ba talaga kahirap para sa kanila na maintindihan na kailangang mapalaya ang hilaga ng Israel mula sa... Oo, mahirap talaga. Sobrang hirap. Bakit kaya? Dahil ito ay isang bansang Arabo. Kaya mahirap ang bansang ito, kaya kailangan ito ng proteksyon. At si Macron ang nangunguna dito. Kaya sa tingin ko,
Tama lang na ginawa ng Israel na hindi isali si Macron sa mga pag-uusap. Oo, talagang tama. Tama, ganyan dapat umasta ang mga Israeli. Tama, maganda ang punto mo kay Maloney na konserbatibo sa politika. Kaya may eleksyon sa isang taon. Nakita rin niya ang nangyari kay Viktor Orban at alam niya kung saan umiihip ang hanging politikal sa kanyang bansa na ginagawa ng isang politiko. Ibig sabihin nito, dalawa lang ang posibleng kahulugan para sa'yo. Maaring hindi niya talaga pinaniniwalaan ang sinasabi niya at ginagawa lang niya ito dahil gusto niyang muling mahalal. O kaya naman ay talagang pinaniniwalaan niya ito. Ang ipinapahiwatig nito sa akin ay kung ito'y totoo na ang tanging paraan para siya muling mahalal ay sa masamang politika na nagsasabi ng isang bagay tungkol sa Italia bilang buo. Kung iyon ang paraan at pulisiyang kailangan niyang sundin para muling mahalal. Kung ganon, alinman sa tinalikuran niya ang sarili niyang ideolohiya o sumusunod na lang siya sa. At kung ganon ang sinasabi mo, tapos na ang Italya sa ganong paraan, sa ganong diwa. Tapos na sa diwa ng pagsuko o sabi mo, isang pambansang pagkakakilanlan na medyo kakaiba para sa Europa kasi bawat bansa ay may ibang wika, ibang pagkain, ibang kultura. Nakakatawa nga eh. Dahil lang sa wika, magkaiba talaga sila. Alam mo yon? Sobrang magkaiba talaga. Sobrang magkaiba talaga. Mahirap buuin ang Europa dahil na rin sa sinasabi mo. Hindi lang sila magkaiba, magkaaway pa sila kahit anong sabihin nila. Hindi nila gusto ang isa't isa. Hindi talaga. Kung maririnig mo kung ano ang sasabihin ng isang Briton tungkol sa isang Pranses, Alam mo na. naalala kong pumasok ako sa simbahan kung saan naroon ang hinlalaki ni Napoleon dahil gusto ko itong bisitahin. Nagtanong ako sa Ingles kung tama bang pumasok ako para makita. Tiningnan ako ng lalaki at sinabi sa akin sa Pranses. Sabi niya kapag tinanong mo ako nito sa Ingles, di kita sasagutin. Kailangan kong itanong sa Pranses dahil kung hindi, di siya sasagot. Ayan, ganun nga. Pero gusto ko lang, alam mo, isa sa mga bagay na gusto kong tapusin ay ito. Si Trump, sa kabila ng kanyang kabastusan at totoo namang bastos siya, maari siyang maging sobrang bastos. Pero kung ano siya, parang at sinasabi ng mga tao na baliw siya, pero sa totoo lang, naging sobrang consistent siya kung saan siya tumitindig sa pangkalahatan, kung sino ang mga mabubuti at masasamang tao para sa kanya. At humana ako na diretsahan niyang sinasabi ang mga bagay. Malapit talaga siya kay Maloney. Gustong-gusto niya siya. At ngayon, sinasabi niya, hindi, mahina ka at mali ka. At yun na yun, kaya hindi na rin tayo magkaibigan. Ngayon, tingnan mo, magdadagdag ako rito ng isang puntong may kaiban. Dahil tama ka naman talaga tungkol sa pangunahing issue ng kwento. Si Trump ay nagsasagawa lang ng makatarungang digmaan laban sa Iran. At ito ay dapat malaman ng lahat dahil nakita nila ang mga Iranian na pumapatay ng 50,000 katao sa kalsada, binabaril sa muka, yan ang una. At nakita nila ito mula pa noong 1900 at 79 sa maraming rebolusyon na naganap na may mga babae at bata. At dahil narinig din nila ang mga Iranian na ibinabatay ang kanilang kapangyarihan sa terorismo, pumapatay ng mga tao sa buong mundo, mga proxy tulad ng Hezbollah na nagmula sa matinding droga sa South America. At higit sa lahat, pagbabanta sa Israel ng ganap na pagkawasak habang sa parehong pagkakataon, ang banta ng paggawa ng bomba ay laging may kasamang banta rin sa buong kanluran. Malinaw yan. Ibig kong sabihin kahit sino na may utak sa ulo niya. Kaya tama ka dito. Paano mo masisisi ng husto ang isang digmaan laban sa ganitong kalaban? Ito ay isang bagay na nagpapatibay sa sinasabi ko, ito ang pagtanggi sa anumang makatuwirang diskurso na dapat sanay ginagawa ngayon.
Mayroon kang kalaban na mismong diwa ng kasamaan. Dapat mong kilalanin yan. Kaya ito ang unang punto at tama ka dyan. Pagkatapos ay dumating si Trump. Sige, sabi ni Trump, kayo mga Europeo ay kasuklam-suklam dahil ayaw ninyong gumastos para sa sarili ninyong depensa. Sige. Sabi nung Santo Papa na mandirigmang kolonyal ako, pero hindi ako ganon. Nakikipagdigma lang ako. Hindi mo naiintindihan yan, kaya bakit mo ginagamit ang salitang kolonyal? Ano ibig sabihin yan? At pagkatapos, si Trump ay laging may bakas ng paggasuklam at paghamak sa mukha. Kaya alam mo, siya ang lumika ng sitwasyon. At may idadagdag pa ako dito. Pasensya na sila, ang mga Europeo, ay isinama si Netanyahu kay Trump sa paglalarawang ito. Alam mo, si Trump at si Netanyahu, pero wala namang pagkakapareho sa ugali nila. Walang pagkakapareho si Netanyahu ay isang maginoo. Sa paraan ng kanyang pagiging seryoso, si Netanyahu. Pero mas nagsasabi pa yon, kita mo, dahil ang katotohanang pinagsama sila ay nagpapakita niyan. Kahit ang isang tao na hindi bastos, na may bigat, na marunong magpaliwanag ng sarili sa higit sa isang wika, na magaling magsalita at malinaw magpahayag. Hindi tulad ni Trump na nagpo-post kung ano-ano, hindi rin ito nakakatulong sa kanya sa tingin nila. Yun ang ibig kong sabihin. Sige, kaya ugali lang talaga ni Trump. Hindi, pero alam mo, kay Netanyahu, tapos ito na naman ang isa pang issue na palagi kong nakikita ang pinaka-importante, Hudyo siya. Kaya dito, may isa na namang issue. At alam mo, lihitimo ang lahat ng tanong mo tungkol sa antisemitismo. Dahil sa ganitong uri ng antisemitismo na kinakaharap natin ngayon, kailangan talaga nating umupo, mag-isip ng mabuti at subukang gawin ito. Dahil pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre, marami tayong umiyak, nag-isip ng mabuti at nagsimulang lumaban. Ngayon, sa harap ng mga ganitong antisemitismo, umiiyak pa rin tayo, nag-iisip ng mabuti at hindi natin makita kung paano lalaban. Kaya, ang ibig kong sabihin, panahon na para simulan natin gawin yon. And, sa mahalagang puntong yan, tatapusin na natin ito. At hinihikayat ko kayong lahat na basahin ang mga araw-araw na artikulo ni Fiamma sa jns.org. Isa siya sa pinakaproduktibong manunulat na yon at tiyak na isa sa pinakaproduktibo sa JNS. Laging nagbibigay liwanag at kasiyahan kang kausap. Pero hanggang sa susunod, stay with me. Thank you so much.